Maligayang pagbabalik sa Room 666. Sunod-sunod ang pag-ungol na kumakawala kay Regina habang niyayanig ni William ang mundo niya. Sinakop nito ang buo niyang kaharian at walang itinirang espasyo. Bukod sa napakalaking sandata na baon nito sa digmaan, sadyang mahusay rin ito sa pakikipaglaban. Pati ang hinihigaan nilang kama ay sumasabay sa pagsayaw ng mundo nila. Ilang sandali pa, ang pagsabog ng bulkang Mayon. Yes. Yeah. Yes. 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 Nang nagpasabog siya ng sariwang katas, sinalo lahat ng pagkababae ni Regina. Wala itong itinira para sa iba. Sobrang nasarapan si Regina. Hindi na niya napigilang magmura. Yes. Buti na mo. Sige pa. Isa ka pa. Huwag kang titigil. Hanggat di mo sisira ang karya ng nainap mo. Yes. Yamiti kita say. Yes. Natawa na lang si William sa mga sinabi niya. Hindi nagtagal. Huminto na rin silang dalawa at saglit na nagpahinga. Napasandalang lalaki sa paanan niya. Sumandal din siya sa headboard ng kama at may ilang minuto silang nagkatinginan ng lalaki. Ano kaya mo pa ba? Maya-maya'y tanong sa kanya ni William habang habol ang hininga. Oo naman. Pahinga lang muna tayo. Siguro kain na muna tayo. Nagutom na kasi ako eh. Yaya naman ni Regina. Naalala niya, hindi pa pala sila naghahapunan. Masyado silang nauwili sa isa't isa magmula kaninang hapon kaya pati ang gutom ay nilayasan na sila. Sabay silang bumaba ni William. Buwat-buwat siya ng lalaki sa bandang pangupo habang nakapatong naman sa likod nito ang mga hita niya. Naka-underwear lang ito sa mga oras na yon habang siya'y nakabra at panty lang din. Pinagsaluhan nila ang isang buong pizza at chicken alfredo na binili nila kanina para hindi na kailangan magluto pa. Kumusta naman ang misis mo? Tanong niya sa lalaki. Ngayon, okay naman. As usual, puro business pa rin ang laman ng utak. Kaya nga nakakasawa na sa bahay at office eh. Gusto ko rin na mahaba-habang pahinga. Gaya nito. Masigla namang sagot ng lalaki. Yeah, me too. Kahit ako napapagod din sa kakamanage ng company namin eh. Kaya yun, ibinigay ko sa assistant ko lahat ng trabaho. Nagbakasyon ako. Grabe, para talagang mamatay ako kapag hindi ako nakatikim ng sex ng isang linggo. And I hate that. Sagot naman ni Regina. Solo lang nilang dalawa ang napakalaking bahay na iyon na matatagpuan sa Cavite. Pag-aari iyon ng parents ni Regina. Pero dahil parehong nasa ibang bansa ang mga ito, siya lang ang may hawak ngayon ng buong bahay. Sa Maynila siya kasalukuyang nainirahan dahil nandoon ang trabaho niya. Pumupunta lang siya rito kapag mahaba-haba ang bakasyon niya at kapag may balak siyang maglandi. Dito niya dinadala ang lahat ng mga lalaking nakikilala niya noon. Pero kamakailan lang, mas na-attach siya kay William na nakasama niya sa kauna-unahang trabaho na napasok niya noon sa Maynila. At hanggang sa magkaroon na sila ng ibang trabaho at nagkahiwalay na ng lugar, hindi pa rin naputol ang komunikasyon nila sa isa't isa.
Sa lahat din ng mga lalaking nakasiping niya, si William ang pinaka-GOAT o greatest of all time. Ito ang pinakagwapo, ito ang pinakamacho, at ito ang may pinakamalaking sandata. Higit sa lahat, ito rin ang pinakamapagmahal, at kahit may iba rin itong babae na kinakasama, lagi pa rin itong may oras para sa kanya. Oo, may asawa na si William, pero hindi to kasing ganda at kasing sarap niya sa kama. 2 taon ang nagsasama ang dalawa, pero walang ibang nasa isip ang babae kundi ang trabaho at negosyo. Wala itong oras para sa fun time at kasiyahan. Kaya naman unti-unting nagsasawa si William dito. Hindi na nito nagugustuhan ng masyadong professional na paraan ng pamumuhay. Iyong lahat ay palaging formal. Ang gusto nito ay makaranas muli ng ligaya at kalayaan. Kaya naman napilito na itong tumingin ng kaligayahan sa iba. At heto na nga silang dalawa. Magkasama na sa isang lugar na silang dalawa lang ang nakakaalam, at wala nang makakapigil pa sa paglalakbay nila sa langit dito sa lupa. Pagkatapos nilang kumain ay nagpahinga lang sila at magkasabay nanood ng movie sa malaking TV sa sala. Pagkatapos ay sabay na rin silang naligo sa bathtub. Mga bandang 9:00 na ng gabi na makabalik sila sa kwarto. Sa mga sandaling iyon, parehong tuwalya lang ang saplot nila sa isa't isa. Binuksan ni Regina ang glass window ng kanyang kwarto na nasa bandang uluhan niya mismo. Idinungaw nila ang kalahati ng katawan nila roon at doon na rin nagsimulang magyakapan at maghalikan. Ito na ang ika-6 na rounds nilang dalawa. Una nilang ginawa iyon sa harap mismo ng bintana. Kahit expose na expose ang hubot-hubad nilang katawan doon, wala pa rin nakakakita sa kanila dahil medyo malayo sa kabiasnan ng bahay na iyon. Nag-iisa lang iyon sa naturang lugar. Ang ibang mga kabahayan at gusali ay matatagpuan pa sa bayan na kalahating oras ang biyahe mula sa kanila. Sadyang napakatahimik ng bahay na ito at malayo sa mga tao. Iyon nga ang dahilan kaya napilitang lumuwas ng Maynila si Regina para doon magtrabaho dahil ikamamatay daw niya ang labis na katahimikan at kapayapaan ng bahay na ito. Sumasaya lang ito kapag nagdadala siya ng lalaki rito. At ngayon nga ay ganap nang naging masaya para sa kanyang bahay na ito dahil kasama na niya rito ang lalaking perfect match para sa kanya. Kung dati ay gusto niya ang maingay na lugar, ngayon ay mas prefer na niya ang tahimik at malayo sa mga tao para walang makahuli sa kanila. Dahil bukod sa hindi alam ng parents at mga kamag-anak niya ang ginagawa niya, may asawa pa rin ang lalaki kaya kailangan talaga nilang magpakalayo-layong dalawa. Ginalugad ng lalaki ang kanyang leeg patungo sa kanyang mga dibdib. Nilamutak nito iyon hanggang sa mahigop nito ang lakas ng katas. Pagkatapos ay naglakbay naman ang mga labi nito patungo sa kanyang tiyan. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umungol at humipo naman sa ulo ng lalaki. Minasamasahe niya ito habang idinidiin ng ulo nito sa katawan niya. Binuhat na siya ng lalaki at muling dinala sa kama. Pumatong itong muli sa kanya at sa ika-6 na pagkakataon ay pinasok nitong muli ang kanyang kaharian. Napahawak na lang si Regina sa headboard ng kama habang niyayanig ng lalaki ang buong pagkatao niya. Si William naman ay nagsimula na ring umungol. Pero ang ungol nito ay hindi kasing amo ng sa kanya. May pagka-growl naman ang ungol ni William. Mabangis itong umungol pero masarap pa rin sa tenga. Sigurin mo pa. Pasukin mo pa. Sigurin mo pa silang lahat. Huwag kang magtitira. Patayin mo pati ang Reyna. Sa
sabi pa niya habang patuloy sa pag-ungol. Yes, this is the best. This is the best moment of my fucking life. Lalo ring lumakas ang mabangis na pag-ungol ni William. Pagkasabi noon ng lalaki, biglang may lumipad mula sa labas ng bintana. Kasunod niyon ang pagtalsik ng ulo ni William sa ere. Umikot-ikot pa iyon ng ilang segundo bago bumagsak at gumulong sa kama. Sindak na nagsisigaw si Regina. Dahil sa isang kurap lang, wala ng ulo ang lalaking kapatong niya sa kama. Unti-unting nangisay ang katawan nito hanggang sa mapasandal sa paanan niya. At sa pagkakasandal nito roon, kusa na ring lumabas sa kanyang pagkababae ang matigas nitong sandata. Bago pa siya makagawa ng aksyon, may lumipad na naman sa kung saan. Tumama iyon sa ari ng lalaki. Mas lalo siyang napasigaw nang makita kung paano naputol ang sandata nito sa sarili nitong katawan. Kasunod niyon ang biglang paglipad ng kung sinong nilalang mula sa labas ng bintana. Sa loob lang ng isang segundo, nakapasok agad ito sa kwarto ni Regina. Nang makita ng babae ang panauhin, agad na siyang nawala ng malay. Hindi na kinaya ang labis na takot. Nang magising si Regina, natagpuan niya ang sarili na nakatali sa krus. Kung paano ang pagkakapako kay Kristo roon, ganon din ang pagkakatali sa kanya doon. Nasa kwarto pa rin sila ng mga oras na iyon, pero sarado ng bintana at natatakpan na rin ang makapal na kortina. Nakita niya ang isang lalaki na balot ng itim ang kasuotan. May katangkaran at bumubulong ng kung anong lingwahe na hindi niya maintindihan. Napaiyak naman siya nang makita sa isang tabi ang katawan ni William habang nakabuka ang mga hita. Ang ulo naman nito ay nakapatong mismo sa harapan nito at mula sa bibig nito, nakasilid mismo ang naputol nitong sandata. Naiwang dilat ang mga mata ng lalaki at parehong wala na sa tamang direksyon. Naliligo na rin ito sa sariling dugo. Hindi niya napigilang magsisigaw sa sobrang takot. Doon lumingon ang nakaitim na lalaki sa kanya. Natatakpan din pati ang buong mukha nito. Ang tanging makikita lang dito ay ang mga mata nitong punong-puno ng galit. Dinukot nito ang sandata sa likuran at itinutok sa kanya. Doon siya nagwala sa kinalalagyan at nagmakaawa sa lalaki. Please. No. Please don't kill me, please. Kunin mo lang lahat. Kunin mo lang lahat ng gusto mong kunin sa akin. Please. May pera at alas din dyan sa aparador. Kunin mo na lahat. Please. Huwag mo lang ako papatayin. Parang awa na. Please. Parang awa mo na. Please. Huwag mo ako sasaktan. Ibinaba ng misteryosong lalaki ang sandata nito. Pagkatapos ay may dinukot sa bulsa. Mga shuriken blade iyon na sabay-sabay nitong inihagis sa kanya. Halos tumirik ang mga mata ni Regina nang bumaon ng kalahati ng mga blade sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nagsimulang tumulo ang sariwa niyang dugo sa napakakinis niyang balat. Nilapitan siya ng lalaki at sinimulang hipuan ng masaselang bahagi ng kanyang katawan. Nilaro-laro pa nito ang nipples niya. Please, sir, please don't kill me. Please don't kill me. If you want to have sex with me, pwede kitang pagbigyan. Basta pakawalan mo lang ako, please. Spare my life, sir. Please don't kill me. Please, gagawin ko po lahat, please. Please don't kill me.
Patuloy niyang pagmamakaawa dito. Sa sobrang kawalan niya ng pag-asa, handa na siyang ipambayad pati sarili niyang katawan. Lalong tumalim ang titig ng lalaki sa kanya. Ang katawang ito. Nagulat siya sa paggalaw ng bibig nito. Ang katawang ito ang dahilan kung bakit na demonyo ang utak ng walang yung lalaki ngayon. Tagalog ang salita ng lalaki. Pero malahap po ng accent nito. Bahagyang nagulat si Regina sa isiniwalat ng lalaki. Alam mo ba siya? Kakilala pa kayo? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, matapos na ang kalokohang ito ngayong gabi rin ito. Ang dapat sa inyong dalawa, magsama sa kabilang buhay. Doon kayo maglandian sa dagat ng impyerno. Doon kayo nababagay. Bahagyang umatras ang lalaki at muling pinulot ang sandata nito. Hilang sandali pa, iwinasiwas nito iyon. Nagtitili si Regina. Matapos bumagsak sa sahig ang mga naputol niyang daliri sa kanang kamay. Sa pagkakataong iyon, ang mga ungol na kumakawala sa kanya ay hindi na dahil sa sarap, kundi dahil sa matinding sakit, hapdi at kirot na. Muli pang iwinasiwas ng lalaki ang sandata nito. Sunod naman bumagsak ang kanyang buong braso. Patuloy siyang nagsisigaw na parang hayop na kinakatay. Ilang beses pang muntik bumagsak ang krus na kahoy sa kalikutan niya. Inayos iyon muli ng lalaki. Pagkatapos ay lumayo ulit ito. At sa panibago nitong wasiwa sa sandata, ang kabilang paa naman niya ang naputol. Wala siyang nagawa kundi ang magsisigaw habang humihiling na ng kamatayan niya. Mas gusto na niyang mamatay agad kaysa maramdaman pa ang napakasakit na sandaling ito. Sunod namang pinutol ang lalaki ang kalahati ng katawan niya. Doon tumirik ang mata ni Regina. Nagmistulang manananggal ang sarili niya matapos humiwalay ang pang-ibaba niyang katawan. Bumagsak ito sa sahig at bumukaka pa ang mga hita. Kaya naman hiniwa pa ulit iyon ng lalaki hanggang sa mahati na naman ito sa dalawa. Sindak na sindak si Regina. Halos maubusan na siya ng boses sa kakasigaw. Unti-unti na rin humina ang kanyang tinig habang bumubuhos ang kanyang dugo at laman loob sa sahig. Sa puntong iyon, hindi lang katawan niya ang nanginginig, pati na rin ang boses niya. Ilang sandali pa, tuluyang sumabog ang ulo ng lalaki sa galit at sinunod-sunod nito ang paghiwa sa iba't ibang parte ng katawan niya. Nagtalsikan ang mga iyon sa magkakaibang bahagi ng silid. Umalingaw ang hula ng sigaw habang nagtatalsikan ang kanyang mga kamay, dibdib, buhok, mata, puso, utak at ulo. Makalipas ang malagim na mga minuto, wala nang natira sa krus na kahoy. Lahat ng mga bahagi ng katawan niya ay nagkalat na sa sahig. Muling binalikan ng misteryosong lalaki si William. Kinuha niya ang ulo nito at ipinatong sa kama. Pagkatapos ay inilabas nitong muli ang sandata at hinati sa dalawa ang nakupo nitong katawan. Nahulog iyon sa magkabilang bahagi at nagkalat naman ang dugo at laman loob nito sa upuan. This is indeed the best moment of your fucking life. Sagot niya rito sa wikang Ingles na may kakaibang accent ng Japanese. Doon palang lumisan ang lalaki at muling lumukso sa glass window. Panay ang pag-iyak ni Sora habang nasa harap ng lamesa. Ilang araw na siyang hindi nakapasok sa trabaho dulot ng matinding depresyon. Wala siyang ibang ginawa kundi ang humagulgol ng iyak. Habang nasa kalagitnaan ng pag-iyak, biglang nagbukas ang bintana ng kwarto niya. Isang nakaitim na lalaki ang lumukso patungo roon. Ang lalaki ay nakaitim at may hawak na sandata. Marin itong lumapit sa kanya. Tama na. Tapos na. Wala na ang mga taong salad sa buhay mo. Wika nito sa kanya. Pinunasan ni Sora ang mga luha at lumunok ng laway.
Sagot niya sa kanyang kapatid na si Kento. Ang mga salot dapat pinapatay para hindi na magkalat pa. Maring sagot sa kanya ng lalaki. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huminto ka na sa trabaho ngayon. Ayokong mapahama ka sa pagdating ng panahon. Ayoko na mapahira ng dugo ang kamay mo. Kuya, ano ba? Walang sino man na makakahuli sa akin. Sa malayo pa lang, kayang-kaya ko na silang pugutan. Gaya ng ginawa ko sa taksil mong asawa. Muling ibinalik ni Kento ang sandata sa likuran. Pagkatapos ay nagtungo na naman ito sa bintana at handang umalis. Sa pagkakataong ngayon ay gumalaw na si Sora sa kinaupuan at lumingon na dito. Teka, saan ka na naman pupunta? Kuya, ano ba? May bagong trabaho na ibinigay sa akin ng mga pinuno. Kailangan ko na muli magbalik sa paghahanap buhay. Ayaw ko maging pabigat dito sa bahay mo. Kuya naman, Ken ko ba sinabing pabigat ka? Kaya nga kita pinatira dito para hindi mo na kailangan gawin yan eh. Sora, nasa dugo ko na to. Nasa dugo na natin to. Kahit ikaw, balang araw gagawin mo rin ito. Hindi mo matatakasan ang dugong nananalaytay sa ating angkan. Matagal bago nakasagot si Sora. Papatay ka na naman ba, kuya? Hindi na sumagot si Kento roon. Lumukso na muli ito sa bintana hanggang sa lamunin na ng dilim. Napayak na lang muli si Sora sa harap ng lamesa. Nagmula sila sa angkan ng mga ninja na patagong namumuhay rito sa bansa. Matagal na nagtatrabaho sa isang secret organization si Kuya Kinto niya kung saan kinukuha ang serbisyo nito para humanap at pumaslang ng mga matataas na tao. Sa kanilang lahi, siya lang ang hindi umaanib sa mga ito. Kaya nga siya napalaya sa sarili nilang bansa at ngayon dito nagtatago sa Pilipinas. Ang kapatid lang niya ang tumanggap sa kanya at sumunod pa rin sa kanya rito. Ngunit hindi pa rin ito tinatalikuran ng angkan na pinanggalingan. At hanggang dito ay dinala ng lalaki ang madugong trabaho nito bilang ninja. Dito na sila tumanda at dito na rin natutong makibagay sa pamumuhay ng mga Pilipino, kabilang nasa lingwahe. Dahil sa panluloko sa kanya ng sariling asawa, tuluyan ang nagdilim ang utak ni Sora. Hindi na niya alam kung paano palalabanan ang depresyon. Kaya naman tumayo siya at may kinuha sa aparador. Isang sandata iyon na ngayon lang muli niya nahawakan. Matagal bago na pag-isip-isip ni Sora ang mabigat na desisyon sa buhay niya. Kung ito na lang ang paraan para malabanan niya ang depresyon at makalimutan ang ginawa ng lalaki, handa na ulit siyang balikan ng tinalikurang angkan. Hanggang sa matagpuan na lang niya ang sarili na nagsusuot ng itim na tela sa mukha.